Ika-11 ng Abril, taong 2026, nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa silangan. Ang nga unang sina nga, araw ay mahinang tumatagos sa makapal na ulap, na tumatama sa mga kulay abong kanyon ng mabarkong pandigma na dahan-dahang umikot pahilaga patungo sa kalupaan ng Iran. Sa mga Arleigh Burke-class destroyer, ang matakip ngang Hamngamar 41 vertical launch system ay nagsisimula ng bumukas na naglalantad sa mga madidilim at malalalim na tubongang paglulunsad. Sa loob nito ay ang mga Tomahawk cruise missile, ang pinakabagong upgraded version na may kakayahang tumukoy ng target ng tumpa hanggang sa huling metro at may kakayahang baguhin ang kurso ng paglipat ng maliksi. Ang mga weapons technician sa barko ay nagkakarga ng mga coordinate ng target sa electronic brain ng bawat missile. Ang ito ay ang early warning radar station, nga base militar ngang himpapawid, nga imbakan ngang bala, at lalo na ang mga coastal missile base ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ng Iran. Ang bawat kilos ay nagaganap sa disiplinadong katahimikan ngunit may pagmamadali dahil alam nila na kapag ang firing button ay na-activate na, wala nang balikan. Tamang-tama sa ganap na ika-6.0 lokal na oras, ang sabay-sabay na utos ng pagpapaputok ay ibinigay sa buong armada. Isang kakilakilabot at maringal na tanawin ang nagsimulang maganap sa Dagat Arabiano. Mula sa mga vertical launch tube sa deck ng USS Thomas Hudner, ang mga naglalagablap na pulang apoy ay sumabok ng matindi na natutula sa mga missile na tumitimbang ng higit sa 1.5 tonelada paitaas mula sa tubig. Ang napakalakas na tula mula sa solid fuel booster engine ay nagdulot ng pakulo ng dagat sa paligid ng barko. Ang tubig dagat ay naging singaw na lumihan ng mapuputing ulap na bumalot sa katawan ng barko. Sinundan ito ng cruiser na USS Normandy at ang destroyer na USS Ramagen na sabay-sabay ding nagpakawala ng mga bala. Dose-dose nang hanggang daan-daang puting usok ang pumaytaas sa langit na nag-iwan ng mahahabang bakas na parang madambuhalang ahas na gumagapang sa papawid. Ang Tomahawk missile, matapos maabot ang kinakailangang taas, ay agad na nagtapon ng kanilang booster motor, bumukas ang mapakpak, at ang jet engine ay nagsimulang gumana. Bumaba silang altitude, lumipat sa bilis na subsonic, at humahagibis malapit sa ibabaw ng dagat upang iwasan ang radar ng kalaban. Isang hukbong nga suicide robot ang dahan-dahang sumusugot patungo sa baybayin ng Iran bitbit ang ton-toneladang malalakas na pampasabog. Ang matinis na huning daan-daang missile ay lumihang isang nakamamatay na simponya na umaalingaw-ngaw sa buong karagatan at kalangitan. Hindi lamang ito isang maliit na sagupaan, ito ay pagpapakitang gilas ang lakas militar sa pinakamataas na antas ng isang superpower. Samantala, sa supercarrier na USS Gerald R. Ford, ang makinarya ng digmaan ay nagsimula na ring bumilis. Ang Advanced Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS, na pumalit sa tradisyonal na steam catapult ay kinakargahan na ng enerhiya. Ang MACD personnel na nakasuot ng iba't ibang kulay ng face ayon sa kanilang tungkulin ay tumatakbo ng pabalik-balik para sa huling pagsusuri ng hooks, arrestor cables, at take-off support systems. Ang mga multi-role fighter na F/A-18E Super Hornet na armado ng mga JDAM smart bombs at HARM anti-radiation missiles ay hinihila na patungo sa starting position. Ang mga piloto sa loob ng cockpit ay nagsasagawa na ng mga electronic system checks. Ang kanilang mga integrated display helmets ay handa na. Alam nila na ang pag-atake ng mga Tomahawk cruise missile ay panimula lamang upang pahinain ang depensa sa battlefield. Ang kanilang misyon ay lumipat sa mapanganib na himpapawid, direktang harapin ang makapal na anti-aircraft fire ngang Iran para sa huling dagok. Sa kabilang paning ng linya ng labanan, ang baybayin ng Iran na nakikita sa satellite monitor ay isang magaspang at mapanganib na lupain. Ang Zagros Mountains na tumatakbo sa kaban ng baybayin ay nagsisilbing natural na mga pader kung saan ang mga defense units ng Iran ay nahukay ng malalalim na bunker at nagpuwesto ng mga artillery battery sa loob ng maraming dekada. Ang IRGC, ang pinaka-elite na puwersa ang Tehran, ay inilagay na sa pinakamataas na alerto. Ang kanilang nga passive at active radar systems ay nakatuon sa malawak na dagat, sinusubukang ibukot ang alon ng dagat sa mahudyat ng kamatayang papalapit. Bagamat ang Estados Unidos ay nagtataglay, nakakamanggang teknolohiya, ang Iran ay hindi rin basta-bastang kalaban.
Sa tulong teknikal at payo mula sa ibang mga military superpowers, ang air defense system ng Iran ay makabuluhang na upgrade na bumubuang isang multi-layered network na handang bumitag sa sinumang kawe na mga has na pumasok sa kanilang airspace. Ang mga naunang Tomahawk misile ay nagsimula ng bumulusok sa mga target. Ang ma-infrared sensor sa dulong missile ay nakalok na at ang mga radar antena ay mabilis na umikot sa mga command buildings. Sa huling sandali bago ang impact, may sip na ang pagkawasa na idudulot nito. Ang pagsabog ng conventional warhead ay gagawing pantay sa lupa ang mga istrukturang konkretong may bakal na puputol sa komunikasyon ng mga defense units ng Iran. Ito ang panimulang puto para sa isang mahabang araw ng madugong labanan at usok sa magulong rehiyong ito ngang Middle East, kung saan ang kasaysayan ay muling isinusulat gamit ang pulbura at naglalakihang lakas militar. Ang mga Tomahawk cruise missile na tumama sa target ay ginawang naglalagablab na tumpok ng bakal ang mga early warning radar station sa baybayin ng Iran. Gayunpaman, ang ERGC Command sa Tehran ay inaasahan na ang senaryong ito. Dos-dosa ng metro, sa ilalim ng lupa, sa loop ng nga command bunker, na pinatibay nga espesyal na reinforced concrete, ang mga matataas na opisyal ng Iran kasama ang mga military technical advisors mula sa Russian Federation at People's Republic of China ay mahinahong nagbabantay sa mga malalaking tactical screens. Ang mga radar system na nawasak sa labas ay mga decoy lamang, mga dummy broadcasting stations upang hatakin ang apoy ng kalaban. Ang tunay na lakas ng air defense ng Tehran ay nananatiling nakatago sa malalalim na lamba ng Zagros Mountains sa mga matitibay na underground bases. Naghihintay ngang tamang pagkataon para sa isang counter-strike. Agad na matapos ang unang Alonganga cruise missile, ang kalangitan sa katimugang bahagi ng Iran ay niyani ngang dagundong ng gadget engine ng US Air Force. Mula sa mga air bases sa Qatar at United Arab Emirates, ang mga squadron ng F-15A Strike Eagle at F-15C Eagle ay nagsimulang pumasok sa airspace ng Iran upang isagawa ang misyon ng air superiority at bombahin ang mga target sa loop. Ang mga Amerikanong agila na ito ay may dalang kumpletong set ng GBU smart bombs at AIM-120 AMRAAM air-to-air missiles, kampante sa kanilang nakakamanghang electronic suppression capability mula sa mga kasamang EA-18G Growler electronic warfare aircraft. Sa matangam nga strategist sa Pentagon, ang air defense ng Iran ay nabulak at naparalisa na matapos ang panimulang atake. Ngunit ang katotohanan sa battlefield ay mas malupit kaysa sa nakikita sa mga digital maps. Sa sandaling akala mo ay ganap na ang bentahe sa panig nga Estados Unidos, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa himpapawid ng labanan, na tila ang mismong espasyo ay nagpipigil ng hininga sa susunod na mangyayari. Ang nga veteranong piloto ay nagsimulang makaramdam ngang kakaiba ng ang nga pamilyar na jamming signals ay biglang naging putol-putol at hindi matatag na tila binabaluktot ng isang hindi nakikitang puwersa sa mga display screens. Ang mga data gaps ay lumilitaw ng mabilis at nawawala na nagbibigay ng pakiramdam na lumilipat sila sa isang dambuhalang bita na matagal nang inihanda. Nang ang F-15 flight ng Amerika ay nakapasok ng 50 milya sa kalupaan, ang tunay na air defense fire ng Iran ay biglang nagising. Ang mga passive radar systems na gawa sa Ukraine dati at ang mga advanced JY-27 active phased array radar systems na ibinigay ng China ay tahimik na sumusubaybay sa kurso ng mga Amerikanong fighter nang hindi naglalabas ng signal upang hindi matukoy. Ngayon, ang target data ay ipinapasa sa pamamagitan ng underground fiber optics sa pinakamodernong anti-aircraft missile batteries ng Iran, ang domestic Bavar 373 system at ang 300 PMU-2 favorite system na binili mula sa Rusya. Ang mga Russian electronic warfare experts ay tumulong sa Iran na ay fine-tune ng radar frequencies upang tumagos sa jamming layers ng mga Amerikanong eroplano na ginagawang malilinaw na biktima ang nga modernong fighters sa radar screen. Bigle ang senam nga camouflage ponggalit sa mga kilel na bundok ay pumugas at ang mga launch troops na S-300 at Bavar 373 ay nausimulang maubuga na apoy. Ang long-range interceptor missiles na Sayad 4 at 48 NMC-2 ay umalis sa launchpad sa napakabilis na tulim na naiwan na mga puting usok na humahati sa kalangitan sa madaling araw.
Ang mga Amerikanong piloto sa mga F-15 ay nagulat ng ang kanilang air radar warning receiver sa cockpit ay tumuno ng bali na napapahiwati na sila ay nakalo ng maraming radar systems nang sabay-sabay mula sa iba-ibang direksyon. Ang lahat ng pagsisikap na magpakawala ng flares at chaff ay tila walang bisa sa harap ng active radar seekers ng mabagong henerasyon ng anti-aircraft missiles, ang nangungunang F-15E ng Attack Group 6. 3 na may code na Viper 1 ang naging unang biktima. Ang Sayad, 4 missile ng Iran na may tuling Mach 6 ay direktang tumama sa kanang engine ng fighter. Isang nakakabinging pagsabo ang umalingaw-ngaw sa himpapawid na nagwasak sa buntot ng eroplano. Ang modernong titanium alloy at composite materials ay matinding nagliyap na parang isang dambuhalang bolang apoy na umikot ng hindi makontrol bago bumulusok sa mabatong kabundukan sa ibaba. Ang emergency ejection seat system ay hindi na nagawang ma-activate dahil sa tindi ng presyur ng pagsabog na agad na nagparalisa sa electronic systems. Ang mga pira-pirasong bahagi ng danggal ng US Air Force ay kumalat sa buong lambak. Wala pang 2 minuto ang lumipas, ang trahedya ay nakpatuloy sa sumusuportang unit sa likuran. Isang F-15C Eagle na may misyong air superiority habang sinusubukang magsagawa ng diving maneuver upang iwasan ang missile ay direktang tinamaan sa tiyan ng isang bala mula sa Khordad 15 system. Ang lakas ng 150 kg fragmentation warhead ay binali ang katawan ng eroplano sa dalawa sa gitna ng himpapawid. Ang gasolina sa tangke ay sumabo na lumihang isang pulang ulap nga apoy na nagliwana sa isang bahaging langit. Nagawang mag-eject ni piloto ngunit agad na nahulog sa kontrol ni nga basije militia na naghihintay sa ibaba. Ang imahe ngam puting parachute na nakalutang sa gitna nga mausok na langit ay naging simbolo nga mabigat na kawalan ng US Air Force sa mga unang oras ng digmaan. Ang ikatlong F-15 isang Strike Eagle variant ay sinusubukang bumalik patungo sa dagat matapos makita ang pagbagsak ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, pumasok ito sa ambush zone ng mga upgraded Mersad medium-range anti-aircraft missile systems. Bagamat inubos na ng piloto ang flares at nagsagawa ng mga kamanghamanghang flight maneuvers, ang semi-active laser-guided missile ay nanatiling nakadikit sa target. Isang malaking pagsabog ang nahanap sa kaliwang pakpak na napunit sa fuel tank. Ang eroplano ay nawalan ng balanse, tumagilid, at nagsimulang mahulog sa isang spiral trajectory. Sinubukan ng piloto na i-landing ang sugatang eroplano pabalik sa hangganan ngunit nabigo. Sa huli ay napilitang mag-eject bago bumaksak ang fighter sa isang residential area sa labas ng lungsod na lumihang isang malalim na butas at isang malaking sunog. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng tatlong modelong F-15 ng Estados Unidos ng sunod-sunod ay niyoni ang buong US Air Force's Central Command sa Gulf Region. Ang unang kumpiyansa ay mabilis na napalitan ng matinding pag-iingat at pagkabahala. Isang kagyat na utos na itigil ang lahat ng deep penetration missions ay inilabas. Ang manatitirang eroplano sa lugar ay inutusang itapon ang kanilang mga bomba upang gumaan ang load, i-on ang full afterburners, at tumakas mula sa makapal na apoy ng Iran sa radar monitor ng mga US command ships. Ang nga asol na tuldo na kumakatawan sa sariling eroplano ay mabilis na nakakawata-wata habang ang nga pulang tuldo ng nga anti-aircraft missiles ng Iran ay patuloy na lumilitaw ng marami na bumubuo ng isang hindi matitibag na padangapoy. Ang Air Defense Force ng Iran sa ilalim ng matalas na tactical direction at direktang technical support mula sa mga Russian experts ay napatunayang hindi sila madaling kalaban. Ang kombinasyon ng mga low-band early warning radars upang matukoy ang mga stealth aircraft at mga legacy fighter kasama ang shoot-and-scoot tactics ng mga mobile launchers ay nagpawalang bisa sa bentahe ng teknolohiya ng Amerika. Ang mga missile batteries matapos magpaputok ay agad na lumilipat sa mga nakahandang backup positions dahilan upang ang mga harm anti-radiation missiles ng Amerika ay tumama lamang sa bakanteng lugar. Sa mga malalaking lungsod ng Iran, ang mga air raid sirens ay sunod-sunod na tumutunog, humahalo sa mga sigaw na mamamayan. Nang makita ang magumaksak na eroplano ng Amerika, ang espiritu ng pakikipaglaban ng hukbo at mamamayang Iran ay tumaas sa hindi pa nakikitang antas.
Napatanto nila na gaano man kalakas ang kalaban, ang kanilang langit ay protektado pa rin ng matitibay na defense umbrellas. Ang imahe ng gasuno na labi ng mga F-15 ay ipinadala sa buong mundo, isang matinding dago sa reputasyon ng Air Force na ay tinuturing na numero 1 sa planeta. Gayunpaman, ang matinding paglaban na ito ay nangangahulugan din ng pagalit sa tunay na dambuhala, ang US Navy matapos ang unang pagkagulantang ay nasimulang ay adjust ang kanilang taktika. Na-realize nila na hindi kayang gamitin ang Air Force lamang upang tapusin ang labanan hanggat hindi ganap na nawawasak ang air defense system ng kalaban. Ang mga Amerikanong admiral sa Soisham flagship na USS Gerald R. Ford ay nagsimulang lumipat sa Plan B, ang paggamit ng saturated firepower mula sa dagat upang patagin ang lahat ng balakid. Ang pagkatalongam nga F-15 Squadron ay panimula lamang para sa isang mas matinding bagyo ang Hwalek firepower na paparating mula sa karagatan, kung saan ang mga kanyon ng barko at cruise missiles ay kinakargahan na ng bala sa pinakamabilis na tulin. Ang labanang ito na walang balanse ay papasok na ngayon sa pinakamalupit na yugto ng magdesisyon ang Estados Unidos na ibuhos ang lahat ng yaman militar upang makaganti at durugin ang kalaban sa anumang halaga. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng tatlong pangunahing F-15 fighters ng US Air Force sa langit ng Iran ay nakarating sa Limot Fleet Operation Center na parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa dangal ng Pentagon. Isang katahimikan ang bumalot sa Command Bridge NG Supercarrier na USS Gerald R. Ford sa isang saglit bago ito basagin NGA mautos na mas malamig at mas matigas kaysa dati. Hindi tatanggapin ng Washington ang pagkatalo at ang kanilang tugon ay hindi pag-atras kundi ang pagpataas ng tindingang atake sa antas ng pagkawasak. Ang dambuhalang makina ng digmaan sa dagat Arabiano ay nagsimulang lumipat sa full combat mode na tinatanggal ang lahat ng nakaraang restriksyon sa pakikipaglaban. Ang layunin ngayon ay hindi lamang ang mga radar stations o airfields, kundi ang patagin ang buong kakayahang militar sa kahabaan ng baybayin ng kalaban. Sa deck ng aircraft carrier, ang pagmamadali ay umabot na sa antas na nakakasakal. Ang mga technical personnel na naka-red vest ay nagmamadaling ikabit ang mga pinaka-advanced na AGM-88 EAA-RGM, Advanced Anti-Radiation Guided Missile, sa mga rack ng mga carrier-based fighters na F-18, F-Super Hornet. Ito ay isang sandata na sadyang idinisenyo upang tugisin at sirain ang mga air defense radar stations, ang mga mata ng missile system ng Iran. Kabaliktaran MH-15 ang Air Force na lumilipat sa mataas na altitude, ang Super Hornet Squadron ang Navy ay inutusang magsakaba ng sea skimming tactics sa napakababang altitude, gamit ang kurbada ng mundo at sea clutter upang itago ang radar signal, at pagkatapos ay biglang lilitaw para sa isang malapitang atake. Ang electromagnetic catapult system ay gumagana sa maximum capacity na naglilipad sa mga Sea Leopards na tumitimbang nagigit 20 tonelada sa bilis na hindi pa nakikita. Bawat 45 segundo ay may isang eroplanong umalis sa deck, isang dambuhalang kawan ng Hornets na binubuo ng 12 ng fighters na punong-puno ng bomba ang humahagibis patungo sa baybayin ng Iran. Ang ingay ng mga F-414 GE 400 engines ay humahati sa gabi, na lumilihang isang nakakangilabot na konsyerto na nagbabadya ng malupit na parusa. Kasabay nito, ang mga escort ships ng Carrier Strike Group ay nagsimulang gumalaw sa formasyon papalapit sa baybayin ng Iran upang ma-maximize ang firepower ng kanilang mga kanyon. Dalawang Ticonderoga-class cruisers, ang USS Normandy at USS Vela Gulf, kasama ang 4 na Arleigh-Burke-class destroyers ay pumila na parang isang gumagalaw na pader ng asero. Ang mga Mark 45 Mod 4 127mm naval guns ay nagsimulang umikot, tumataas ang mga dulo, kumukuha ng target data mula sa mga satellite at reconnaissance aircraft. Ito ang oras na ang klasikong conventional firepower ay magsasalita upang suportahan ang mga mahal na smart missiles. Nanggaanga Super Hornet Squadron Psi lumapit sa airspace eniga kalaban, ang Air Defense Warning System eniga Iran ay muling tumunog.
Ngunit sa pagkakataong gito, hindi sila humaharap sa ilang eroplano kundi sa isang langit na puno ng makahalong huwat at totoong electronic signals. Ang mga EA-18G Growler electronic warfare aircraft na kasama sa formasyon ay nag-activate ng high-power jammers na ganap na bumulag sa mga radar screens ng Mersad at RAD anti-aircraft complexes. Sa kaguluhan ng mga signals, ang mga Iranian anti-aircraft batteries ay nalito at hindi makalok ng tumpak sa target. Sinamantala ang ginintuang sandali, ang mga Super Hornet pilots ay sabay-sabay na nagpaputok ng mga AGM-88 missiles. Dose-dose ng puting usok ang bumulusok sa mga gilid ng bundok kung saan nakatago ang mga fire control radar stations ng Iran. Sunod-sunod na malalaking pagsabog ang naganap, winawasa ang mga antena at ginagawang tumpok ngang bakal ang mga air defense systems na nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang mga mata ng air defense grid ng Tehran ay natusok na. Agad-agad, ang mga attack aircraft ay nagsimulang magbuhos ng ulan ng mga GBU-39 SDB, small diameter bombs, smart bombs at GBU-12 laser guided bombs. Ang mga matitibay na target gaya ng mga underground bunkers, ammunition depots at mga Qader coastal missile launchers ng Iran ay isa-isang binalatan sa ilalim ng tumpak na pagsabog. Sa ilalim ng dagat, ang armada ng mga U.S. surface ships ay nagsimula ng isang kakilakilabot na firepower display. Ang mga 127mm naval guns ay sabay na nagpaputok. Ang bilis na 20 rounds kada minuto mula sa bawat kanyon ay lumikha ng isang makapal na pader ng apoy na bumuhos sa mga coastal defense fortifications ng Revolutionary Guard. Ang matinis na tunog ng pagpapaputo ay humalo sa huningang bala na humahati sa hangin. Ang lupa sa mga outpost islands gaya ng Kish, Kesh, at Siri ay niyanik ng matindi na parang nakakaranas ng lindol. Ang lupa, bato, konkreto, at mga labi ay tumalsik sa himpapawid. Ang lakas ng pagkawasa ng naval guns, bagamat hindi kasing sopistikado ngang missiles, ay nagdadala ng matinding psychological suppression na ginagawang death zones ang nga military staging areas ng Iran kung saan wala ng mapagtataguan. Hindi pa dun nagtapos, mula sa mga Mark 40, One Vertical Launch Systems, VLS, sa mga destroyers, ang ikalawang alon ng Tomahawk cruise missiles ay muling inilunsad. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang command infrastructure at ang power grid ng mga port cities gaya ng Bandar Abbas at Bushehr. Determinado ang Estados Unidos na putulin ang lahat nege enerhiya at komunikasyon nege kalaban sa zone nege labanan. Ang dambuhalang mahaliging apoy ay pumaytaas mula sa mga power plants at substations na naglubog sa isang malawa na lugar sa kadiliman, maliban sa paputol-putol na liwanag mula sa mga kumakalat na sunog. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, bagamat handa sa senaryo ng pag-atake, ay nagulantang pa rin sa laki at tindi ng firepower mula sa panig ng Amerika. Ang nga coastal missile units ay sumubok na gumanti sa pamamagitan na pagpapaputok nga K-82 at Nasser anti-ship missiles patungo sa U.S. Fleet. Gayunpaman, ang Aegis multi-layer defense system sa mabakong Amerikano ay naupakita na nakakaitakot na pagiging epektibo. Ang Spy-1 defaced array radar ay nakatukoy sa mga missiles ng kalaban sa sandali pa lamang ng pag-launch. Ang mga SM-2 at ESSM, Evolved Sea Sparrow missile, interceptors ay inilunsad, pinapabagsak ang mga banta mula sa malayo. Ang nga nakalusot sa malayong depensa ay pinulutan ng Phalanx CIWS, Close-in Weapon System, sa malapitan na may bilis na 4,500 rounds. Kada minuto na lumihang isang pader ng bala na hindi matatagusan. Sa himpapawid matapos maparaliza ang long-range air defense, ang mga F-Adix with Super Hornet ay nagsimulang tusisan ang mga mobile target. Ang mga military convoys na nagdadala ng reinforcements ng Iran na bumibaybay sa mga coastal highways ay naging madaling biktima. Ang cluster bombs at ang mga bala mula sa 20mm M61 Vulcan cannons ng mga eroplano ay dinurog ang mga armored formations, ginagawang mga nagliliyab na sulo ang mga BMP personnel carriers at T-72 tanks. Ang tanawin sa coastal highway ay naging ganap na kaguluhan. Ang sundalong Iranian ay napilitang iwanan ang kanilang masasakyan at tumakbo patungo sa mabatong lugar upang iwasan ang airstrikes. Ang pagkakaiba sa kakayahan sa air at naval combat ay nagsimulang lumitaw.
Habang ang Iran ay sumusubok na lumaban gamit ang matapang na espiritu at bentahe ng terrain, ang Estados Unidos naman ay nakdidikta ng laro gamit ang teknolohiya at superior firepower. Ang nga Russian at Chinese military advisors sa mga underground command centers ay napailing na lamang sa panghihinayang habang nakikita ang nga weapon systems na maingat nilang itinayo na isa-isang nawawasa. Narealize nila na kapag nagdesisyon ang mga Amerikano na ibuhos ang buong lakas, lalo na ang puwersa ng isang kumpeltong career strike group, ang kakayahang lumaban ng isang mid-tier nation gaano man kahanda ay nagiging napakarupok. Ang tunog ng pagsabok ay umaalinggawmaw pa rin sa buong katimugang baybayin ng Iran. Ang itim na uso ay bumabalot sa araw. Ang US Limot Fleet ay parang isang dambuhala na tinatapak-tapakan ang bawat balakit sa ilalim ng kanyang nga paa. Ang galit ng karagatan ay ibinuhos na sa kalupaan at ang halagang ibinayad para sa pagbagsak ng mga F-15 ay ang pagkawasa ng isang buong pambansang defense system. Ang pintuan patungo sa Persian Gulf ay dahan-dahan nang bumubukas sa harap ng nga bota ang UA. Marines na naghihintay ng utos para sa landing sa mga Wasp-class amphibious assault ships sa likuran ng formasyon. Ang makapal na itim na uso ay pumapaitaas mula sa mga dalampasigan ng katimugang Iran na tumatakip sa matinding sikat ng araw sa rehiyon. Ang amoy ngang sunog na gasolina, ang matapang na amoy ngang pulbura, at ang amoy ngang sunog na laman ay nagahalo-halo, na lumilikha ngang isang nakakasakal na atmosfera sa lupain ng nga patay. Matapos ang ilang oras na pagbubungkal ngang nga naval guns at cruise missiles, ang coastal defense line na dating itinuturing na hindi matitibak ngang ERGC ay isa na lamang tumpok ngang gabasa na konkreto at malalalim na hukayng bomba. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa sandali ng ilipat ng US naval fire ang kanilang target sa mas malalim na bahagi ng kalupaan upang gumawa ng ligtas na koridor para sa landing forces. Ito ang mapakpasyang sandali, ang oras kung saan ang takong ng sapatos ng masundalong Amerikano ay formal na tatapak sa lupain ng Iran na nagmamarka ng hindi pa nakikitang eskalasyon ng digmaan mula sa abot tanaw. Ang dambuhalang mga LCAC, Landing Craft Air Cushion, ay humahati sa mga alon patungo sa pampangsabilis na nakakalula, bitbit ang mga bakal na dambuhala na M1A2 SEP-V3 Abrams, ang pinakamodernong main battle tank ng US Army. Ang dagundong ng AGT-15 Radus gas turbine engines ay parang kulok na tumalo sa tunok ng alon ng ibaba ng LCAC ang kanilang nga landing gates. Ang mabakal na kadena ng mga Abrams ay dinudurok ang buhangin at bato na nagiiwan ng malalalim na marka sa dalampasigan ng Bandar Abbas. Kasunod nito ay ang mga hanay ng AAV-7 amphibious assault vehicles at LAV-25 armored vehicles na naglalabas ng libu-libong marines na armado hanggang sa angipin. Ang Amerikanong sundalo na may mga mukhang nakapintura ng camouflage ay mabilis at profesional na kumikilos, nagtatatag ng mga firing positions para sa M240 machine guns at MAX 19 grenade launchers, handang magpaputok sa anumang gumagalaw. Gayunpaman, ang puwersang ang Iran ay hindi basta-bastang susuko. Mula sa mga guho, mula sa mga masasalimot na underground tunnel systems na natira matapos ang airstrikes, ang mga nakaligtas na sundalo ang Revolutionary Guard ay lumitaw na parang mga multo. Mahigpit nilang yakap ang mga Russian-supplied Kornet anti-tank missile launchers at ang kanilang domestic na Dehlavie. Narito ang orihinal na salinsawikang Filipino, Tagalog, para sa pagpapatuloy ng iyong kuwento. Sinunot nito ang lahat ng iyong nga tagubilin. Pinanatili ang diwa, iwinasto ang nga teknikal na baybay ngang sandata, at ginamitan ng natural na istilong Pilipino. Ang nga matang nagliliyap sa galit ay nakatitik sa mga dambuhalang bakal na paparating. Isang madugong labanan ng nga tangke at armored vehicles ang sumiklap sa mismong dalampasigan. Ang mga anti-tank missiles ay lumipat, humahagibis sa hangin, at bumangga sa front armor ng manangungunang Abrams. Ang mamatitinding pagsabog ay umaling-awngaw. Ang alikabok at mga pira-pirasong bahagi ay tumalsik sa paligid, ngunit ang teknolohiya ng Chobham Armor, ang ikatlong henerasyon na hinaluan ng depleted uranium ng Amerika, ay nakapakita ng nakakangilabot na tibay. Ang matangkeng Amerikano ay yumanik lamang ng bahagya, nasunok ang pintura ngunit patuloy paring sumusugot, habang ang turret ay umiikot patungo sa pinakmumulan ng hawalik firepower. Bilang ganti,
Ang 120mm M256 Smoothbore guns ng mga tangkeng Amerikano ay nagpaputok. Ang mga APF-SDS Kinetic Energy Penetrators ay lumipad sa bilis na supersonic na ginawang pulbos ang mga reinforced concrete fortifications ng Iran. Ang mga machine gun nests at resistance points ng Iran ay nawala sa isang saglit. Ang mga armored forces ng Iran, kabilang ang mga upgraded na T-72S at mga Karar tanks, ang sikat na produkto ng defense industry ng Tehran, ay nagsimulang lumitaw mula sa mga nakatagong posisyon sa mga taniman ng Datiles at mga coastal residential areas upang magsagawa ng counter-attack. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang disenyo ng tangke mula sa silangan at kanluran ay naganap ng malupit sa malapitang distansya. Isang Iranian tank na may modernong fire control system ang tumama sa gilid ng isang Amerikanong M2 Bradley Infantry Fighting Vehicle na naging sanhi ng matinding sunog at pagsabog ng mga bala sa loob na lumikha ng haligi na apoy na may taas na 10 metro. Ngunit agad na nalok ng 2 Abrams ang target sa naturang Karar. 2 sabot rounds ang tumagos sa front armor ng Iranian tank na parang tumagos lamang sa papel. Nagkaroon ng jack-in-the-box effect. Ang turret ng Karar ay tumalsik sa langit dahil sa pagsabog ng mga bala sa loob. Ang katawan ng sasakyan ay naging isang nagliliyap na hurno. Ang pagkakaiba sa antas ng Combined Arms Operations at Thermal Imaging Technology ang nagbigay sa mga Amerikano ng ganap na bentahe sa mga duelo. Sa himpapawid, ang mga 10 Thunderbolt 2 Warthog ay nagsimulang lumitaw upang magbigay ng close air support. Ang tunong ng tanya na GAU 8 Avenger 30mm rotary cannon ay umalingaw-ngaw, isang tuno na parang dambuhalang pagpunit ng tela na nagdala ng sinda sa mga sundalong Iranian. Ang mga armor-piercing rounds na kasing laki ng bota ng beer ay dinurog ang lupa at pinunit ang mga Iranian BMP-2 at BTR-60 na sinusubukang sumaklolo sa frontline. Ang ngalabi nga masundalo at wasa na sasakyan ay nakala sa kahabaan ng coastal highway. Ang dugo ay nagkulay pula sa mga puddles na naiwan matapos ang ulan ng artillery fire sa Iranian Forward Command Post na matatagpuan sa loob ng Mount Renu. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan. Ang monitor na napapakita ng status ng maunit ay isa-isang nadidilim at nawawalan ng signal. Ang mga communications officers ay sumisigaw sa radyo ngunit ang tanging naririnig ay ang ugong ng electronic jamming o ang desperadong hiyaw ng mga sundalong napapaligiran na. Ang grupo ng Russian at Chinese military advisors na naroroon ay nakakaunawa na ang sitwasyon ay hindi na may sasalba. Ang mga coastal defense systems gaya ng Bastion P at C-802 anti-ship missiles bagamat napakamoderno ay hindi nagawang magamit ng maayos sa harap ng napakatinding unang atake at ang makapal na electronic warfare system ng kalaban. Nakmamadali silang winasa ang mga classified documents at hininang ang hard drives na naglalaman ng radar frequencies at missile code upang hindi ito mahulog sa kamay ng Amerikano. Sa mga mukhang veteranong advisor na ito ay bakas ang kawalang kapangyarihan at fight, masyado nilang minaliit ang determinasyon at ang kabuwang lakas ng makinarya ng digmaan ng Estados Unidos kapag ito ay nagalit. Ang outer defense line ng Bandar Abbas ay formal na gumuho sa ganap na ika-10:00 ngam umaga. Ang maunit ng basis na handang mamatay, dala ang mga Molotov cocktails at lumang AK-47 ay sumugod sa mga tangkeng Amerikano para lamang madurog sa ilalim na mga kadena, trucks, o mapatumba na mga coaxial machine guns mula sa malayo. Ang katapangan at martir na espiritu ay hindi kayang punan ang dambuhalang agwat sa firepower. Ang mas strategic checkpoints sa masangandaan at ang mapangunahing tulay patungo sa lungsod ay isa-isang nahulo sa kamay nga US Marines. Ang Maaamerikanong sundalo ay dumaan sa nga kanal na puno ng putik at bangkay, maingat na sinusuri ang bawat kwebang bato at bawat wasak na bahay. Ang putukan ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng nga daing ng nga sugatan at ang mabilis ng nga utos para sa medevac. Sa kaliwang bahagi, isang Iranian mechanized battalion ang sumubo na mag-organisa ng isang desperadong counter-attack sa gilid ng formasyon ng Amerika upang putulin ang supply line mula sa dalampasigan. Ngunit ang kilos na ito ay agad na natukoy ng isang E-8 Joint Stars reconnaissance aircraft. Isang ulan ng CBU-105 cluster bombs mula sa mga B-1B Lancer,
strategic bombers na lumipad mula sa base sa Diego Garcia ang bumuhos sa kanila. Daan-daang smart submunitions ang bumukas, nahanap ngang heat signatures, at sumabok sa ibabaw nga mga tangke kung saan ang armor ay pinakamanipis. Isang buong batalyon ang nabura sa loob ngang wala pang 5 minuto na naging isang tumpok ngeng mauso na bakal sa gitna ngeng disyerto. Ang pagwawagaywe ng Stars and Stripes sa tuktok ng isang wasak na administrative building sa labas ng Bandar Abbas ay nagmarka ng ganap na pagbagsak ng defense system ng Southern Iran. Ang mga natitirang sundalo ng Revolutionary Guard na may mga punit-punit na uniforme at mukhang puno ng itim na usok ay nagsimulang tumakas patungo sa hilaga, iniwan ang kanilang mga mabibigat na armas at maging ang mga sugatang kasamahan. Alam nilang ang pananatili ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang harang ay nasira na at ang bahangang Amerikanong asero ay rumaragasa na, tinatangay ang lahat ng nasalandas nito. Ang mabilis na pagbagsak ng defense line ay hindi lamang isang kabiguan sa militar kundi isang matinding psychological shock para sa Tehran. Ang nga matatapang napahayag bago ang digmaan tungkol sa paggawa sa Persian Gulf bilang libingan ng mga Amerikanong sundalo ay naging walang saysay sa harap ng malupit na katotohanan. Ang nga Russian at Chinese advisors ay nagmamadaling sumakay sa mga huling armored vehicles. Humahalo sa magulong daloy ng maumaatras na tao. Sinusubukang makatakas sa higpit ng pagkakapalibot. Bitbit nila ang balita ng pagkatalo ng kakilakilabot na pagkawasak mula sa high-tech weaponry at ni isang mapait na katotohanan. Kapag ang numero unong superpower ng mundo ay ibinuhos ang buong lakas, walang regional na puwersa ang kayang tumayo sa isang direktang conventional war. Yumani ang lupa sa ilalim ng bigat ng libu-libong toneladang asero na gumagala. Ang nga Abrams at Bradley ay patuloy na pumasok sa loob ng bansa. Ang nga dulong kanyon ay mainit pa rin, handang magpaputok sa likuran nila. Ang dagat ay puno pa rin ng barkong pandigma ng Amerika na parang nga matayan na nagbabantay sa bawat hakbang ng hukbo. Ang linya ng depensa ay wasak na at ngayon ang digmaan ay lumipat na sa pinakamalupit na yukto ng pagtugis ang pagtakas ng nga talunan. Sa gitna ng nakatutuyot na sikat ng araw sa disyertong Middle East, ang pangunahing highway na patungo mula sa Port City ng Bandar Abbas patungong hilaga sa direksyon ng Zagros Mountains ay naging isang tunay na highway of death. Ang pagbagsak ng coastal defense line ay naganap ng mas mabilis kaysa sa anumang pagtaya ng mga general sa Tehran. Ang utos para sa tactical retreat na layuning protektahan ang puwersa ay mabilis na naging isang magulo at hindi makontrol na pagtakas. Libu-libong sasakyang militar mula sa transport trucks, command jeeps, hanggang sa mga natitirang armored vehicles ang nakumpol-kumpol sa natutunaw na kalsada, na bumuang isang daloy ng metal na hinarangan, hindi makagalaw at desperado. Ang tunong nga sirena at ang paos, nasigaw nga opisyal sa radyo, ay humalo. Sa dagundong nga makina nga sasakyang sinusubukang sumingit sa kanilang nga kasamahan upang makahanap ng malalabasan. Sa langit, ang mga tunay na maninila, predators, ay lumitaw na. Ang mga AHA, 64E Apache Guardian attack helicopters ng US Army at ang AH-1Z Viper ng US Marines ay nagsimulang magsagawa ng battlefield cleanup ritual. Dahil sa ganap na air superiority, ang mga Amerikanong piloto ay malayang nakapipiling kanilang target na parang nasa isang live fire exercise. Ang mga helicopter ay lumulutang sa mababang altitude sa likod nga bundok at biglang lilitaw upang magpakawala ng Hellfire missiles na ginagabayan ng laser at radar. Bawat misil na lumilipad ay isang 72 tank o isang BMP personnel carrier NG Iran na nagliliyab. Ang lakas ng thermobaric warheads ay ganap na nagpabago sa hitsura ng mga sasakyan at ang mga turret ay tumalsik ng malayo. Mas nakakatakot kaysa sa mga misile ay ang regular at nakamamatay na tunog ng M230 30mm automatic cannon sa ilalim ng mga Apache. Ang IHATS integrated helmet system ay nagpapahintulot sa gunner na tumingin lamang sa isang direksyon at susunod na ang dulo ng kanyon doon. Ang serye nga mapampasabo na bala ay bumuhos sa mga hanayng Iranian infantry na tumatakbo sa tabing kalsada na napunit sa lupa at sa katawan ng mga sundalo. Wala nang mapaktataguan sa gitna ng bukas na disyerto. Ang matruk na may dalang bala ay tinatamaan at sunod-sunod na sumasabog na lumilihang dambuhalang nga bolang apoy na gumugulong sa kalsada, tinutupok ang lahat ng nasa paligid. Ang eksena ay napakagulo na maraming sundalong Iranian ang naktapon ng kanilang nga armas, hinubad ang uniforme,
at kumalo sa daloy ng mga refugee o tumakas sa mga mabatong bangin. Sa strategic junction malapit sa Hajabad Tunnel, ang trapiko ay umabot na sa sukdulan. Isang fuel truck na tinamaan ng bala mula sa isang A-10 Thunderbolt 2 ang humarang sa kalsada na naging sanhi upang ang buong hanay ng sasakyan sa likuran ay maging permanenteng target. Ang Warthogs ay umikot sa itaas, ang tunog ng kanilang jet engines ay nagbabanta sa bawat sandali. Sila ay bumubuluso upang magbagsak ng CBU, 87 cluster bomb sa kumpol nga sasakyang nakabara, daan-daang bomblets ang lumabas, na tumakip sa isang malawak na lugar nga apoy at asero. Ang mapagsabok ay parang dagundong ngang kulok at ang itim na usok ay tumakip sa isang bahaging langit. Ito ang malupit at epektibong pagkawasa ng modernong military doctrine kung saan ang talunan ay hindi lamang natatalo kundi ganap na tinatanggalan ng kakayahang mag-organisang muli. Sa daloy nga tumatakas na tao, ang armored vehicle nalulan ang grupo ng mga Russian at Chinese military advisors ay despradong sumisingit sa mga suno na labing nga sasakyan. Ang mukha ng veteranong opisyal na ito ay bakas ang pagkagulantang at pamumutla. Nakita nila sa sarili nilang mata ang pagbagsak ng isang defense system na maingat na itinayo sa loob ng maraming dekada sa loob lamang ng wala pang 24 oras. Ang electronic warfare system ng Amerika ay ganap na nagparalisa sa command network habang ang long-range precision firepower ay binali ang loob na lumaban ng mga pinakamahuhusay na unit. Naintindihan nila na nga reports na ipapadala sa Moscow at Beijing pagkatapos ng labanang ito ay kailangang muling isulat ang lahat ng military manuals tungkol sa pakikipagharap sa Estados Unidos. Ang agwat sa sensor technology, combined arms coordination, at logistics power ay masyadong malaki upang mapunan ng tapang o dami lamang. Sa likuran nila sa dalampasigan ng Bandar Abbas, ang watawat ng Estados Unidos ay itinaas na sa tuktok ng Governor's Office. Ang U.S. Marines ay nagdatatag ng security perimeter. Ang D9 armored bulldozers ay nililinis na ang guho upang buksan ang daan para sa mga supply convoys. Ang LCAC hovercrafts ay patuloy na dumadaong bitbit ang toneladang gamit, bala, at mga Patriot missile defense systems upang magtatag ng bagong no-fly zone. Ang presensya na hukbong Amerikano rito ay ganap na pumutol sa searut ng Iran na sumakal sa ekonomiyang nakadepende sa export ng langis. Ang mamanakanakang putok ng paglaban ay naririnig pa rin mula sa ilang wasak na gusali kung saan ang maliliit na grupo ng Revolutionary Guard suicide units ay nananatili, ngunit mabilis silang pinapatahimik ng naglalakihang firepower ng Mach-19 grenade launchers at M2 Browning heavy machine guns. Ang mga nahuling Iranian prisoners ay nakaupong nakayuko sa gilid ng kalsada. Ang kanilang mga mata ay bakas ang pagkagulantang habang nakikita ang mga matatangkat na sundalong Amerikano na armado hanggang sa ngipin na malayang naglalakat sa kanilang tinubuang lupa. Ang kahihiyan ang talunan ay bakas sa bawat mukhang puno ng alikabok at dugo. Nang sumapit ang gabi, ang battlefield ay dahan-dahang lumubok sa isang nakakangilabot na katahimikan, maliban sa tunog ng apoy at ang ihip ng hangin sa mga wasak na sasakyan. Ang US 5th Fleet sa laut ay nananatiling nasa high state of readiness. Ang mga searchlights mula sa mga barkong pandigma ay humahawi sa madilim na dagat. Ang supercarrier na USS Gerald R. Fort ay nakatayo na parang isang hindi matitibag na kuta kung saan ang mapiloto ay tinatanggap bilang magabayani. Matagumpay nilang natapos ang misyon na wasakin ang ambisyon ng Tehran na kontrolin ang Strait of Hormuz at napadala ang isang matigas na mensahe sa buong mundo. Sinumang mangahas na hamunin ang lakas militar ng Estados Unidos ay haharap sa ganap na pagkawasak. Ang digmaan sa katimugang Iran ay nagtapos sa isang napakalaking tagumpay para sa Washington. Ngunit ito ay simula pa lamang para sa isang bagong geopolitical chessboard na mas masalimuot at mapanganib. Ang natitirang Iranian forces na umatras sa hilaga ay muling magtitipon, ang hidwaan ay lalong lalalim, at ang powers na nasa likod nila ay hindi basta-bastang tatanggap ng pagkatalo. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa lupain na suno at puno ngamoy nga matayan sa Persian Gulf, itinalang ang kasaysayan ang isang malupit na katotohanan. Ang lakas ng firepower at teknolohiya ang nakwagi. Ang pendadikang chessboard ay muling inayo sa pamamagitan na dugo at pagkain.